Sa gitna ng kadiliman ng baryo, dalawang magkapatid na mangangalakal ng basura ang humarap sa nakakatakot na lihim, mga halimaw na nagtatago sa dilim, handang lamunin ang buong nayon. Sa kanilang simpleng pamumuhay, sino ang mag-aakalang sila ang magiging bayani? Paano nga ba mapagtatagumpayan ng dalisay na puso ang sumpa ng mga aswang? Tuklasin ang katapangan nina Andoy at Berto sa kwentong puno ng takot, tapang, at pag-asa. Sa isang payak at tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, may dalawang magkapatid na kilala bilang masipag at matyaga sa pangangalakal ng basura. Sina Andoy at Berto ay magkatuwang sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, nagtitiyaga sa pagkolekta at pagbebenta ng mga kalat at basura upang makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Si Andoy ang nakatatanda sa 16 na taong gulang, matipuno ang katawan sa kabila ng kanyang payat na pangangatawan. Matatalas ang kanyang mata sa paghahanap ng mga gamit na maaari pang pakinabangan. Si Berto naman ay 13 taong gulang, masayahin at palakaibigan. Bagamat mas bata, maliksi at masigla siya sa pagtulong sa kanyang kuya sa pangangalakal. Ang kanilang ina ay maagang pumanaw dahil sa matinding karamdaman, at ang kanilang ama naman ay nasawi sa isang aksidente sa minahan. Dahil sa sunod-sunod na trahedya sa kanilang pamilya, naiwan sa magkapatid ang responsibilidad na buhayin ang kanilang mga sarili. Sa murang edad, natutunan nilang magtiyaga, magtrabaho ng walang reklamo, at magtiwala sa isa't isa. Sa tuwing sumisikat ang araw, magkasamang lumalabas ang magkapatid bit-bit ang kanilang kariton na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at lumang gulong. Ikinakabit ni Andoy ang lubid sa kanyang balikat habang si Berto naman ang nagtutulak sa likod. Nagsisimula sila sa mga kabahayan sa baryo, kumakatok at nagbabakasakaling makakuha ng mga lumang gamit, bote, plastik, at bakal na maaring ibenta. Kilala na sila sa baryo dahil sa kanilang sipag at bait sa mga tao. Ang mga kapitbahay ay madalas magbigay ng mga lumang damit o tira-tirang pagkain upang makatulong sa magkapatid. Sa kabila ng kanilang hirap, palaging nakangiti si Berto habang binibiro ang mga tao, samantalang si Andoy ay seryoso, ngunit magalang sa pakikipag-usap. Minsan, kapag sadyang walang makuha sa baryo, nagtutungo sila sa gilid ng kagubatan kung saan may tambakan ng basura. Ito ang pinakamapanganib na lugar sa baryo dahil sa mga kwento ng matatanda tungkol sa mga kakaibang nilalang na umano'y naninirahan doon, mga aswang na nagtatago sa dilim at naghihintay ng biktima. Ngunit para sa magkapatid, ang kagubatan ay isang pagkakataon para makahanap ng mas maraming kalakal, kaya't walang takot nilang hinaharap ang panganib. Tuwing gabi, pagkatapos ng maghapong pangangalakal, nakikinig ang magkapatid sa mga kwento ng matatanda sa harap ng isang maliit na bonfire sa baryo. Karamihan sa mga kwento ay tungkol sa mga aswang na nagpapalit-anyo, mga engkanto na nambibihag ng kaluluwa, at mga halimaw na sumasalakay sa mga nangangalakal sa 10 oras ng gabi. Si Berto ay madalas na natatakot ngunit nagpapakita ng tapang upang hindi mahalata ni Andoy. Isang matandang nagngangalang Mang Kaloy ang palaging nagpapaalala sa kanila na huwag magpapalipas ng gabi sa kabubatan. Hindi niyo ba alam na noong kabataan ko, may mga kasamang nawala sa amin habang nangangalakal doon? Mga anino ang humila sa kanila sa dilim. Huwag kayong maging kampante, babala niya habang humihigop ng mainit na kape. Ngunit sa kabila ng mga babala, tila wala ng ibang pagpipilian ang magkapatid. Ang pangangailangan ay palaging nauuna kaysa sa takot. Sabi ni Andoy, kung makikinig tayo sa takot, wala tayong makakain. Mas pipiliin kong harapin ang dilim kaysa magutom. Tumango naman si Berto, bagamat hindi maikakaila ang kaba sa kanyang dibdib. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang pangarap na makaahon sa hirap. Naiisip ni Andoy na balang araw ay makakapagtayo sila ng maliit na tindahan upang hindi na kailangang magkalakal sa basura. Si Berto naman ay nangangarap na makapag-aral upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Upang matupad ang kanilang pangarap, mas lalong naging masigasig ang magkapatid sa pangangalakal. Hindi nila alintana ang amoy ng bulok na basura, ang ingay ng langaw, at ang alikabok na sumasama sa hangin. Sa bawat makitang bakal at plastik, masaya nilang kinakalkal ang tambak upang makadagdag sa kanilang kita.
Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, unti-unting lumalapit ang isang panganib na hindi nila inaasahan. Ang kagubatan, na dati nilang pinagtatawanan ang mga kwento, ay magsisimulang magpakita ng tunay na anyo, isang mapanganib at mahiwagang lugar na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok sa buhay, nananatiling tahimik at payapa ang pamumuhay ni Andoy at Berto sa baryo. Ang kanilang maliit na barong-barong ay gawa sa pinagtadpitadping yero at kahoy, nakatayo sa gilid ng baryo malapit sa ilog. Sa tuwing umaga, naririnig ang masiglang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga dahon na tinatangay ng banayad na hangin. Bagamat simple at kulang sa kagamitan ang kanilang tahanan, pinupuno ito ng magkapatid ng saya at pangarap. Sa loob ng kanilang tahanan, makikita ang maliit na papag na gawa sa kawayan at isang lumang banig na nakalatag sa sahig. May dingding na puno ng punit-punit na dyaryo at ilang lumang kalendaryo mula pa noong nakaraang taon. Ang kanilang mga gamit sa pangangalakal ay maayos na nakasalansan sa isang sulok, mga plastik na bote, bakal, at karton na naghihintay na ibenta sa junk shop. Bagamat tila napakabigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay, puno ng pangarap ang puso ni Andoy. Madalas niyang kausapin si Berto habang kumakain ng simpleng lugaw sa hapag. Balang araw, Berto, magkakaroon tayo ng tindahan. Hindi na tayo mangangalakal. Magtitinda tayo ng mga pagkain at mga pang-araw-araw na gamit, sabi ni Andoy habang pinupunasan ang pawis sa noo. Napapangiti naman si Berto sa tuwing naririnig ang mga pangarap ng kanyang kuya. Para sa kanya, sapat nang magkasama sila at ligtas sa araw-araw. Subalit hindi maiiwasan na ang gutom at hirap ay magpapaalala sa kanilang realidad. Tuwing hapon, pagkatapos ng maghapong pangangalakal, nagpapahinga ang magkapatid sa tabi ng ilog. Doon sila naglilinis ng katawan at naglalaban ng mga damit. Madalas ay masaya nilang pinag-uusapan ang mga plano sa hinaharap, mga pangarap na tila mailap ngunit nagbibigay ng lakas sa kanilang mga puso. Kilala si Andoy sa baryo bilang masipag at responsable, habang si Berto naman ay kinagigiliwan ng mga bata dahil sa kanyang likas na sigla at kakulitan. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi sila nagkulang sa pakikisama sa mga tao sa paligid. Minsan, kapag may handaan ang mga kapitbahay, iniimbitahan ang magkapatid upang makikain at makibahagi sa kasiyahan. Isang araw, habang nangangalakal sila sa gilid ng palengke, tinawag sila ni Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan ng kakanin. Andoy! Berto! Halikayo rito. May tira-tira akong bibingka at puto, kunin nyo na, masayang sabi ng matanda habang inilalagay ang mga pagkain sa supot. Labis ang pasasalamat ng magkapatid at magalang na nagpasalamat bago muling nagpatuloy sa pangangalakal. Ang ganitong mga pagkakataon ang nagpapagaan sa kanilang kalooban. Bagamat marami ang hamon sa kanilang buhay, ang kabutihan ng ibang tao ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa at lakas upang magpatuloy. Ang tahimik at payapang baryo ay may madilim na kasaysayan na madalas ikwento ng mga matatanda. Sa tuwing gabi, habang nagpapahinga ang magkapatid sa kanilang barong-barong, naririnig nila ang mga usap-usapan ng mga kapitbahay tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kabubatan. Sinasabing may mga nawala at ilang hayop ang natagpuang pira-piraso ang katawan. Kuya, totoo kaya ang sinasabi ni Mang Kaloy kanina? Na may aswang sa kabubatan, tanong ni Berto habang nagkukubli sa manipis na kumot. Mga kwento lang yun ng matatanda para takutin tayo, sagot ni Andoy. Subalit kahit siya ay hindi maiwasang mangamba. Alam niya na delikado ang pagtambak ng basura sa gilid ng kabubatan, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Sa kabila ng mga usap-usapan, hindi nagpatinag ang magkapatid sa pangangalakal. Alam nilang ang gutom ay mas nakakatakot kaysa sa anumang aswang o halimaw. Kaya't sa bawat araw, dala ang kanilang tapang at tiwala sa isa't isa, patuloy silang nangangarap na isang araw ay magkakaroon ng magandang buhay. Isang gabi, habang nagpupulong ang mga taga-baryo sa harap ng munting kapilya, narinig ni Andoy ang seryosong usapan tungkol sa mga hayop na natagpuang patay sa gilid ng kabubatan. Ang iba ay nagsasabi na baka may ligaw na mabangis na hayop,
habang ang matatanda naman ay naniniwalang nagbalik ang mga aswang sa baryo. Si Berto ay napalunok ng laway sa takot habang nakikinig sa usapan. Hindi niya maiwasang kabahan dahil naalala niya ang mga pangaral ni Mang Kaloy tungkol sa kagubatan. Ngunit para kay Andoy, hindi maaaring magpatinag ang kanilang kabuhayan dahil lamang sa takot. Walang ibang paraan kundi ang magpatuloy. Kung aasa tayo sa takot, paano tayo mabubuhay, bulong niya sa sarili. Nananatiling buo ang loob ng magkapatid sa kabila ng takot at pangamba. Ang kanilang pangarap at katatagan ang nagsisilbing sandigan sa gitna ng panganib na unti-unting nagpapakita ng tunay na anyo. Isang gabi, habang papalubog ang araw at nagsisimulang lumamig ang hangin, naghahanda na ang magkapatid na sina Andoy at Berto upang umuwi matapos ang maghapong pangangalakal. Nasa gilid sila ng kagubatan, ang lugar na madalas tambakan ng basura mula sa baryo. Kakaunti lamang ang kanilang nakalakal noong araw na yon, ilang plastik na bote, mga kalawangin na bakal, at karton na halos sirang-sira na. Kuya, parang kakaunti ang nakuha natin ngayon, wika ni Berto habang pinupunasan ang pawis sa noo. Na, Berto. Bukas kailangan nating maaga pa lang, nandito na tayo. Baka naunahan tayo ng ibang mga ngalakal, sagot ni Andoy habang inilalagay ang mga kalakal sa kanilang kariton. Habang tinatapos ang pagkakarga sa kariton, napansin ni Andoy ang biglang pananahimik ng paligid. Ang mga kuliglig at mga huni ng ibon ay biglang naglaho, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila naging matindi ang lamig. Napatigil siya at pasimpleng sumilip sa gilid ng masukal na kabubatan. Habang nagmamasid, napansin niyang tila may gumagalaw sa madilim na bahagi ng gubat. Isang mabilis na anino ang kumislap sa kanyang paningin, ngunit nang subukang titigan ng mas maigi, wala na itong bakas. Napalunok si Andoy, pilit na pinipigilan ang kilabot na pumipilit sumiksik sa kanyang dibdib. Kuya, bakit ka nakatitig doon? Tanong ni Berto, napansin ang kakaibang ekspresyon ng kanyang kapatid. Ah, wala. Tara na, Berto. Umuwi na tayo. Malapit nang gumabi, sagot ni Andoy na pilit nang umiti upang hindi magpahalata. Habang naglalakad pa uwi, patuloy pa rin ang kakaibang pakiramdam ni Andoy, parang may mga matang nakatitig sa kanilang likuran. Lumingon siya ng mabilis ngunit walang tao o hayop sa kanilang paligid. Muli niyang inihigpit ang pagkakahawak sa lubid ng kariton, nagmamadaling makalayo sa lugar. Habang tinatahak ang makitid na daan pa uwi, hindi maiwasang bumalik sa isip ni Andoy ang mga kwento ni Mang Kaloy. Ang sabi nito, ang mga aswang ay mahilig magtago sa gilid ng kagubatan at lumalabas kapag magdidilim na. Karaniwan silang nagpapakita bilang mga anino o nilalang na kayang magpalit anyo. Ang malamig na hangin at katahimikan ay senyales daw ng kanilang presensya. Berto, bilisan mo ang pagtulak. Utos ni Andoy habang pasulyap-sulyap sa paligid. Bakit kuya? May problema ba? Tanong ni Berto na bahagyang kinabahan sa seryosong tono ng kapatid. Wala, mas mabuti lang na makarating tayo bago magdilim. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, isang nakakakilabot na ungol ang umalingaw-ngaw mula sa kabubatan. Malalim, matinis, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang tunog. Parehong napatigil ang magkapatid. Tila nayanig ang kanilang kaluluwa sa bigat ng tunog na yon. Kuya, ano yun? Bulong ni Berto, halos nanginginig ang kamay habang mahigpit na nakahawak sa kariton. Huwag kang bumitaw. Tara, takbo tayo, sagot ni Andoy habang biglang binilisan ang hakbang. Habang mabilis silang naglalakad, naramdaman nilang tila may sumusunod sa kanila, mga yabag na kasunod ng kanilang bawat galaw. Tumutunog ang mga tuyong dahon sa likuran nila, parang may humahabol na mabigat ang paa. Muli nilang narinig ang ungol, ngunit mas malapit na ngayon. Tila may humahaplos sa hangin ang malamig na simoy, at ang paligid ay binalot ng nakakakilabot na katahimikan. Walang usok sa mga bahay at wala ring ilaw sa paligid. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang panginginig ng kanilang mga binti at ang pawis na dumadaloy sa kanilang noo. Kuya, parang may sumusunod sa atin, bulong ni Berto, halos hindi na makahinga sa kaba. Alam ko, huwag kang lilingon.
Diretso lang, sagot ni Andoy, pilit na pinatatag ang sarili para sa nakababatang kapatid. Habang nagmamadaling tumakbo, nakita nila ang ilang kabahayan na may sindi ng ilaw. Nagdulot ito ng kaunting kaluwagan sa dibdib ng magkapatid, ngunit nang muling umalinggaw ang ungol, mas malakas at mas malapit, muntik nang mapatid si Berto sa takot. Nang sa wakas ay makarating sila sa kanilang barong-barong, mabilis nilang isinara ang pintuan at nagsindi ng lampara. Kapwa habol hininga at nanginginig, tahimik silang nagdasal upang humingi ng proteksyon laban sa anumang nagtatangkang sumunod sa kanila. Kuya, totoo kaya ang sabi ni Mang Kaloy? Baka aswang talaga ang nakita mo kanina, bulong ni Berto, habang nakadikit sa dingding. Hindi ko alam pero bukas, mag-ingat tayo. Hindi na tayo magtatagal sa kagubatan kapag padilim na, sagot ni Andoy, pilit na pinatatahimik ang kumakabog na puso. Habang pinipilit nilang makatulog, patuloy na naglalaro sa isipan ni Andoy ang anino sa gubat at ang ungol na narinig nila. Paano kung totoo nga ang mga kwento? At paano kung ang aswang ay naghihintay lamang ng pagkakataon upang salakayin sila? Sa buong magdamag, kapwa sila hindi makatulog, at kahit paano ay nagbabantay sa bawat kaluskos sa paligid ng kanilang barong-barong. Ang dilim ng gabi ay tila humihigop ng liwanag mula sa lampara, at ang bawat tunog sa labas ay parang hakbang ng isang halimaw na nagmamatsyag. Ang gabing iyon ay puno ng pangamba at panghuhula, kung totoo nga ba ang nakita ni Andoy o isa lamang bangungot sa gitna ng kanilang paghihirap. Kinabukasan, kahit mabigat ang pakiramdam dahil sa puyat at takot noong nagdaang gabi, nagpasya pa rin sina Andoy at Berto na ipagpatuloy ang pangangalakal. Alam nilang hindi pwedeng magpatalo sa takot kung gusto nilang kumain at mabuhay sa araw-araw. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging maingat sila. Habang hinihila ni Andoy ang kariton at si Berto naman ay nagtutulak sa likuran, kapansin-pansin ang katahimikan sa baryo. Napansin nilang kakaunti ang mga tao sa daan, at ang ilan ay nakatambay sa harap ng kapilya, tila nagkukumpulan at nagbubulungan. Kuya, parang may nangyari, bulong ni Berto habang nakatingin sa grupo ng mga tao. Halika, tanungin natin si Mang Kaloy, tugon ni Andoy at agad na naglakad patungo sa matanda. Pagdating nila sa kapilya, agad na sinalubong sila ni Mang Kaloy. Kita sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Andoy, Berto. Nakita niyo ba kagabi? May natagpo ang patay na kambing sa may gubat, pira-piraso ang katawan. Sabi ng mga tao, kinatay daw ng aswang, bulalas ni Mang Kaloy habang nanginginig ang kamay sa pangamba. Nagkatinginan ang magkapatid at naramdaman ni Andoy ang malamig na pawis sa kanyang batok. Naalala niya ang nakitang anino at ang kakaibang ungol kagabi. Hindi po kami sigurado, Mang Kaloy, pero parang may narinig din kaming kakaiba habang pauwi kami kagabi, sagot ni Andoy na pilit ikinukubli ang kaba sa kanyang tinig. Biglang sumabat si Aling Rosa, ang matandang tindera ng kakanin. Sinabi ko na nga ba? Dapat nag-iingat kayo, mga bata. Lalo na't kung gabi na. Ang mga aswang ay naglalabasan kapag madilim. Napakagatlabi si Berto, pilit na nilalabanan ang takot. Kailangan nating mag-ingat, dagdag ni Mang Kaloy. Hindi basta-basta ang aswang na yan. Matalino at mabilis. Kapag nagdesisyon na kayong mangalakal sa gubat, huwag masyadong magpalipas ng oras. Kahit na puno ng pangamba, nagpasya ang magkapatid na magpatuloy sa pangangalakal sa kabila ng babala. Wala silang ibang mapagkukunan ng ikabubuhay, at alam nilang walang saysay ang magtago sa bahay at magutom. Andoy, sigurado ka ba? Tanong ni Berto habang naglalakad papunta sa tambakan. Wala tayong magagawa, Berto. Kailangan nating kumita. Pero mas magiging maingat tayo ngayon, sagot ni Andoy, pilit na pinapalakas ang loob ng nakababatang kapatid. Habang nagkakalakal, napansin nila ang ilang gamit na tila bago ngunit puno ng dugo, mga punit na damit at sirang basket na may bakas ng dugo sa gilid. Nagkatinginan ang magkapatid at sabay na nakaramdam ng kilabot. Kuya, ano kaya to? Tanong ni Berto habang dahan-dahang inaabot ang damit. Bitiwan mo yan. Baka mapahamak tayo, tugon ni Andoy habang maingat na tumingin sa paligid.
Sa gitna ng pangangalakal, napansin ni Andoy ang mga bakas ng paa sa putik, malalaki at tila mga bakas ng hayop, ngunit may kakaibang anyo. Para itong halo ng paa ng tao at hayop, mahahaba ang daliri at malalim ang marka sa lupa. Berto, tingnan mo to, hindi to normal na bakas ng hayop, bulong ni Andoy. Kuya, baka aswang yan, sagot ni Berto habang napaatras. Biglang napansin nilang tila may mga matang nakamasid mula sa gilid ng kagubatan. Mabilis na itinulak ni Andoy si Berto patungo sa kariton, at agad nilang kinuha ang mga kalakal na kaya nilang dalhin. Alis na tayo dito, Berto. Bilisan mo, utos ni Andoy habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Pagbalik sa baryo, agad silang nagtungo kay Mang Kaloy upang ikwento ang kanilang nakita. Napailing ang matanda at tila nagdalawang isip bago magsalita. May sasabihin ako sa inyo pero huwag kayong magpapahalata sa iba, bulong ni Mang Kaloy habang lumilinga sa paligid. Ano po yun, Mang Kaloy? Tanong ni Andoy, puno ng pag-aalala. Ang aswang na sinasabi ng mga tao, baka hindi nyo alam, pero dati nang nangyari ito. Noong kabataan ko, may nawawalang pamilya sa kabubatan. Akala ng lahat, nilamon sila ng aswang, pero ang totoo, ang pinuno ng baryo noon, si Kapitan Andres, ang siyang nagsakripisyo para itaboy ang halimaw. Ngunit ngayon, tila bumabalik na naman ang sumpa ng kabubatan. Naguluhan ang magkapatid sa rebelasyon. Paano naging konektado ang nakaraan sa mga nangyayari ngayon? At paano nila mapoprotektahan ang kanilang sarili kung ang mismong lugar na pinagkukunan nila ng kabuhayan ang puno ng panganib? Habang nagpapahinga sa kanilang barong-barong, naramdaman ni Andoy ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Paano kung tuluyang umatake ang aswang sa baryo? Paano niya poprotektahan si Berto? Sa gabi ring iyon, habang tahimik na nakahiga, narinig nila ang malakas na pag-alulong mula sa kabubatan, hindi pangkaraniwang alulong ng aso, kundi parang halimaw na naghahanap ng biktima. Kumakabog ang dibdib ni Andoy habang hinahawakan ang kamay ni Berto. Alam niyang hindi sila pwedeng magpatalo sa takot, ngunit paano kung dumating ang oras na harapin nila mismo ang halimaw? Ang takot at pangamba ay patuloy na bumabalot sa kanilang puso habang dumarating ang panibagong araw. Ang kagubatan ay tila naghahanda ng isang misteryo na hindi nila inaasahang haharapin. Kinabukasan, kahit puno ng takot at kaba, nagpasya pa rin ang magkapatid na magpatuloy sa kanilang pangangalakal. Ngunit sa pagkakataong ito, mas naging maingat sila at nagdesisyon na mangalakal sa lugar na mas malapit sa baryo upang hindi na muling mapadpad sa gilid ng kagubatan. Habang nagtutulak ng kariton sa makipot na daan, napansin nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Kakaiba ang kanyang anyo at may daladalang baston na gawa sa makintab na kahoy. Ang kanyang buhok ay mahaba at puting-puti, at ang kanyang mga mata ay tila may lalim na puno ng karunungan. Kuya, sino kaya yun? Bulong ni Berto habang palihim na sumisilip sa matanda. Ewan ko. Parang ngayon ko lang siya nakita rito, sagot ni Andoy, nagtataka sa presensya ng matanda sa kanilang baryo. Habang papalapit sila, umiti ang matanda at kumaway sa magkapatid. Agad namang huminto sina Andoy at Berto at magalang na bumati. Magandang araw po, Lolo, bati ni Andoy. Magandang araw din, mga binata. Mukhang mabigat ang dala ninyo, sagot ng matanda habang nakangiti. Opo. Galing po kami sa pangangalakal, paliwanag ni Berto. Biglang nagsalita ang matanda na para bang alam ang kanilang mga iniisip. Ang kagubatan hindi na kasing ligtas tulad noon. Maraming pangitain at bulong ng mga kaluluwa ang naririnig ko tuwing gabi, wika ng matanda habang pinagmamasdan ang puno ng kahoy sa malayo. Nagkatinginan ang magkapatid at hindi napigilang magtanong si Andoy. Lolo, may alam po ba kayo tungkol sa aswang na sinasabi ng mga tao? Napabuntong hininga ang matanda at dahan-dahang tumingin sa magkapatid. Noong bata pa ako, ang baryong ito ay tahimik at masagana. Ngunit isang gabi, isang kakaibang halimaw ang lumitaw mula sa kabubatan. Isa itong nilalang na nagpapalit anyo, minsan ay tao, minsan ay hayop. Ang mga tao noon ay takot at walang magawa, hanggang sa may dumating na matapang na mandirigma mula sa kabilang bayan.
Napakunot no si Andoy. Mandirigma po. Sagot ng matanda. Siya ang tumalo sa halimaw sa pamamagitan ng banal na itak na binasbasa ng isang albularyo. Ngunit bago mapatay ang halimaw, isinumpa nito na ang kanyang lahi ay babalik upang maghiganti. Ang mandirigma ay namatay sa laban, ngunit ang kanyang itak ay iniwan dito sa baryo, itinago upang hindi muling gamitin sa kasamaan. Kung talagang bumalik ang sumpa ng aswang, kailangan niyong hanapin ang banal na itak, wika ng matanda. Nasaan po ang itak na yon? Tanong ni Berto na puno ng interes. Ngumiti ang matanda at itinuro ang lumang balon sa gitna ng baryo. Sa ilalim ng balon nandoon ang itak. Ngunit mag-ingat kayo. Hindi basta-basta ito makukuha. Kailangan niyong ipakita ang inyong katapangan at katapatan upang makuha ang sandata. Pagkatapos ng kwento ng matanda, umalis ito ng walang paalam, na parang usok na naglaho sa ere. Napatulala ang magkapatid sa kanilang narinig. Kuya, totoo kaya yun? Tanong ni Berto, tila hindi makapaniwala. Hindi ko rin alam. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin, di ba? Baka nga ito ang sagot para protektahan ng baryo, tugon ni Andoy. Habang nagdidilim na ang paligid, nagpasya ang magkapatid na bumalik sa kanilang barong-barong upang magplano. Hindi sila mapakali sa kanilang natuklasan, ang posibilidad na ang tanging sandata laban sa halimaw ay naroroon lamang sa baryo, sa ilalim ng lumang balon. Bukas, kuya susubukan natin kunin ang itak, sabi ni Berto nang may determinasyon. Berto, kailangan natin to, para sa baryo at para sa ating kaligtasan, sagot ni Andoy habang mahigpit na niyayakap ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, ikinuwento ni Andoy kay Mang Kaloy ang tungkol sa matanda at sa kwento ng banal na itak. Ngunit sa halip na maniwala, napailing ang matanda. Andoy, baka namamalikmata lang kayo. Wala nang mga mandirigma ngayon. Baka usok lang o kaluluwa ang nakita nyo, sagot ni Mang Kaloy. Pero Mang Kaloy, naramdaman namin ang takot at bigat ng kanyang salita. Kailangan naming subukan, paliwanag ni Andoy. Bahala kayo pero mag-ingat. Ang balon na yan ay matagal nang abandonado at may kasabihang may mga kaluluwang nakakulong sa loob, babala ni Mang Kaloy. Kahit may pangamba, buwang loob ng magkapatid na hanapin ang itak. Alam nilang walang ibang magtatanggol sa baryo kundi sila. Kaya't sa gabing iyon, nagdasal silang magkasama at humingi ng gabay upang maging matagumpay sa kanilang misyon. Ang baryo ay tahimik, ngunit ang pangambang bumabalot sa mga tao ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang magkapatid ay handa nang harapin ang kanilang tadhana, ang pagiging bayani sa gitna ng kaguluhan at pangamba. Kinabukasan, habang madilim pa ang langit at tahimik ang baryo, nagpasya ang magkapatid na puntahan ang lumang balon. Bitbit ang lumang lampara at kutsilyo, tahimik silang naglakad patungo sa gitna ng baryo kung saan naroroon ang balon. Habang papalapit sila, ramdam ang bigat ng hangin, parang may kakaibang presensya na nagmamasid sa kanila. Nagkatinginan sina Andoy at Berto, at sabay na huminga ng malalim para palakasin ang loob. Kuya, sigurado ka ba dito? Tanong ni Berto, halatang kinakabahan. Berto, kailangan nating gawin to, para sa kaligtasan ng baryo at ng sarili natin, sagot ni Andoy habang mas hinigpitan ang pagkakahawak sa lampara. Pagdating sa lumang balon, kinapa ni Andoy ang gilid nito upang masilip ang loob. Tila walang katapusang dilim ang nasa loob, at kahit ibinaba ang lampara, hindi pa rin matanaw ang pinakailalim. Kuya, paano kaya natin ito makakapa? Tanong ni Berto, habang tinitingnan ang lumang lubid na nakatali sa poste. Gamitin natin ang lubid para bumaba. Hawakan mong mabuti, Berto, sagot ni Andoy. Maingat na inilagay ni Andoy ang lubid sa kanyang baywang at dahan-dahang bumaba. Habang pababa, nararamdaman niya ang lamig na tila sumusuot sa kanyang mga buto. Nang marating ang ilalim, sumigaw siya upang ipaalam kay Berto na ligtas siya. Ayos lang ako. Baba ka na rin. Sumunod si Berto at dahan-dahang bumaba. Nang magkasama na sila sa ilalim ng balon, napansin nilang may makitid na lagusan sa gilid, tila isang lihim na daan.
Kuya, ano yan? Tanong ni Berto habang tinitingnan ang lagusan. Tara, silipin natin, sagot ni Andoy sabay hakbang papasok. Sa loob ng lagusan, napansin nilang may mga lumang simbolo na nakaukit sa dingding, mga kakaibang marka na parang ritual ng sinaunang panahon. Ang sahig ay puno ng putik at tuyong dahon, at ang amoy ay halo ng amag at basang lupa. Kuya, nakakatakot dito para tayong pinagmamasdan, bulong ni Berto. Lakad lang ng dahan-dahan malapit na tayo, sagot ni Andoy habang matyagang nag-ilaw gamit ang lampara. Makalipas ang ilang metro, narating nila ang isang maliit na silid na may altar sa gitna. Sa ibabaw nito, nakapatong ang isang lumang itak na puno ng kalawang. Ngunit sa kabila ng kalumaan, tila may kakaibang enerhiya itong inilalabas, parang kumikislap sa dilim. Nang akmang kukunin ni Andoy ang itak, biglang umuga ang lupa at tila may malamig na hangin na humampas sa kanilang mukha. Nakaramdam sila ng takot, ngunit nagpakatatag si Andoy. Kuya, baka may sumpa, sigaw ni Berto habang napaatras. Huwag kang bibitaw. Kailangan nating dalhin to, sagot ni Andoy. Nang mahawakan ni Andoy ang itak, tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang kamay. Isang malakas na bulong ang narinig nila, tanging ang may dalisay na puso ang makakagamit ng kapangyarihan. Paglingon nila, nakita nilang biglang lumiwanag ang altar, at sa sandaling iyon ay naramdaman ni Andoy ang bigat ng responsibilidad. Kuya, ano yan? Narinig mo ba? Tanong ni Berto, nanginginig ang tinig. Parang boses na nanggagaling sa itak, sagot ni Andoy habang hawak ang itak ng mahigpit. Habang nakahawak sa itak, biglang nagpakita ang imahe ng isang mandirigma, matipuno, matapang, at puno ng sugat sa katawan. Kung sino ang may tapang at dalisay na puso, siya lamang ang makakapagpuksa sa halimaw. Ang itak na ito ay hindi basta armas, kundi tanda ng sakripisyo at tapang. Napakunot noo si Andoy habang nakikinig sa tinig ng mandirigma. Ano pong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang halimaw na bumabalik ay may mas matinding galit. Kailangan mong gamitin ang itak hindi lang sa lakas kundi sa pagkakaroon ng mabuting layunin. Protektahan ang baryo, iyan ang iyong tadhana. Ang pagbabalik sa itaas nang matapos ang pangitain, biglang tumigil ang pag-uga ng lupa. Napatingin si Berto kay Andoy at nakita niya ang kakaibang liwanag sa mata ng kanyang kuya, tila mas matatag at puno ng determinasyon. Kuya, ano kaya ang gagawin natin? Tanong ni Berto. Babantayan natin ang baryo. Kung bumalik ang halimaw, gagamitin natin ang itak na ito para ipagtanggol ang lahat, sagot ni Andoy habang bitbit ang banal na itak. Paglabas nila sa balon, ramdam pa rin ang pangamba, ngunit may bagong lakas ang pumalit sa kanilang puso. Alam nilang hindi pa tapos ang laban, ngunit buo ang loob nilang ipaglaban ang baryo laban sa aswang. Ang pangako ng magkapatid habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Andoy ang sinabi ng mandirigma, na hindi lang ang tapang kundi ang dalisay na puso ang kailangan para magtabumpay. Berto, magtiwala ka. Kakayanin natin to, sabi ni Andoy habang niyayakap ang kapatid. Kuya, kasama mo ako. Hindi kita iiwan, sagot ni Berto habang nakangiti. Ang gabi ay muling bumalot sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang magkapatid ay may dala ng pag-asa at paniniwala na ang halimaw ay kaya nilang labanan. Habang tahimik ang gabi at ang mga tao sa baryo ay nakahimbing sa kanilang mga bahay, biglang narinig ang malalakas na alulong at halakhak na tila nanggagaling sa kagubatan. Nagising ang magkapatid sa ingay at agad na kumilos si Andoy, bitbit ang banal na itak. Kuya, naririnig mo ba yan? Ang lakas ng sigaw, bulalas ni Berto habang nanginginig. Berto, parang papalapit na yung halimaw. Kailangan nating maghanda, sagot ni Andoy habang inaayos ang itak sa kanyang kamay. Ang kaguluhan sa baryo hindi nagtagal, nagsigisingan ang mga tao sa baryo dahil sa nakakatakot na mga sigaw at kalabog. Ang ilan ay mabilis na nagtakbuhan patungo sa kapilya upang magtago, habang ang iba naman ay nagtipon sa gitna upang magtanong kung ano ang nangyayari. Andoy! Berto! Ano to? Bakit parang may halimaw? Sigaw ni Mang Kaloy habang bitbit ang itak ng palakol.
May paparating na halimaw mula sa kabubatan. Maghanda kayo, sigaw ni Andoy upang bigyan ng babala ang mga kapitbahay. Biglang lumabas si Aling Rosa, hawak ang krus at bote ng banal na tubig. Magdasal tayo. Huwag tayong patatalo sa demonyo, bulalas niya habang ang mga bata ay umiiyak sa tabi. Maya-maya pa, may malalaking anino na sumulpot mula sa dilim, malaking nilalang na may mahahabang kuko, matatalim na ngipin, at mga mata na pula tulad ng nagliliyab na apoy. Kasunod ng halimaw ay ang mga ligaw na aso na tila sumasanib sa kadiliman. Andoy! Nandyan na sila! Ano nang gagawin natin? Tanong ni Berto habang pilit na hindi umiyak. Huwag kang matakot. Kasama kita, sagot ni Andoy habang humigpit ang hawak sa banal na itak. Nang sumalakay ang halimaw, mabilis na kumilos si Andoy. Hinampas niya ang unang halimaw na lumapit, isang itim na aswang na tila nagbabago ng anyo mula aso patungong tao. Swish! Tumama ang itak sa katawan ng halimaw, at sa pagkagulat ng lahat, biglang napasigaw ang aswang at nasunog ang balat nito. Ano yon? Natamaan siya, sigaw ni Mang Kaloy na napamangha sa nangyari. Dumating ang pangalawang halimaw, isang malaking nilalang na may pakpak ng paniki. Mabilis itong sumugod kay Berto, ngunit nasalag ni Andoy ang atake at muling hinampas ng itak ang pakpak ng halimaw. Sa bawat hampas ng itak, parang may liwanag na kumikislap at tinutupok ang balat ng halimaw. Habang patuloy ang laban, napansin ni Andoy na tila humihigop ng lakas ang itak mula sa kanyang determinasyon at tapang. Sa bawat hampas, nararamdaman niyang parang may enerhiyang dumadaloy mula sa kanyang puso patungo sa armas. Ang lakas nito parang mas lumalakas kapag hindi ako natatakot, bulong niya sa sarili. Biglang lumabas ang pinuno ng mga halimaw, isang dambuhalang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may matulis na pangil at pulang mga mata. Kayong mga walang kwentang tao. Angkinin namin ang baryo na ito, sigaw ng halimaw habang ang boses ay umaalingaw sa buong paligid. Tumayo si Andoy sa gitna ng plaza, hawak ang banal na itak at buong tapang na humarap sa pinuno ng mga halimaw. Hindi mo makukuha ang baryo namin. Lalaban kami hanggang sa huling hininga, sigaw niya ng buong lakas. Si Berto naman ay tumayo sa tabi ng kuya niya, hawak ang kahoy na pamalo. Kahit anong mangyari, kuya, kasama mo ako. Nang sumugod ang dambuhalang halimaw, mabilis na umiwas si Andoy at muling humataw ng itak. Sa bawat pag-atake, iniwasan niya ang matatalas na kuko at pangil. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng puwang at buong lakas na sinaksak ni Andoy ang itak sa dibdib ng halimaw. Arge! Napasigaw ang halimaw at nagsimulang magliyab. Ang liwanag mula sa itak ay kumalat sa buong katawan nito hanggang sa tuluyang maglaho sa alab ng apoy. Nang maglaho ang halimaw, biglang kumalma ang paligid. Ang mga ligaw na aso ay naglaho rin na parang usok at ang katahimikan ay muling bumalot sa baryo. Ang mga tao ay dahan-dahang lumabas mula sa kapilya, nagtatanong kung tapos na ang kaguluhan. Andoy! Berto! Ligtas ba tayo? Tanong ni Mang Kaloy habang lumalapit. Mang Kaloy. Natalo na natin sila, sagot ni Andoy, habol hininga at pawis na pawis. Lumapit si Aling Rosa at nagpasalamat habang pinupunasan ang luha sa mata. Salamat sa Diyos at ligtas tayong lahat. Mga bata, bayani kayo ng baryo. Mula sa araw na yon, nakilala ang magkapatid bilang mga tagapagtanggol ng baryo. Ang banal na itak ay inilagay sa altar ng kapilya bilang simbolo ng katapangan at sakripisyo. Ang baryo ay muling bumalik sa katahimikan, ngunit ang kwento ng magkapatid ay naging alamat na ipapasa sa susunod na henerasyon. Sa bawat paglubog ng araw, alam ng lahat na kahit may panganib na dumating, ang baryo ay may mga bayani na handang magtanggol, sina Andoy at Berto, ang magkapatid na mangangalakal na walang inuurungan. Matapos ang nakakatakot na laban sa mga halimaw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, at ang mga tao ay muling nagkabalik sa kanilang mga gawain. Ngunit sa kabila ng normal na pamumuhay, ramdam pa rin ang pagbabago, isang uri ng katahimikan na puno ng pasasalamat at pag-asa.
Ang mga bayani ng baryo simula noong gabing iyon, ang pangalan nina Andoy at Berto ay naging simbolo ng katapangan. Ang mga matatanda at kabataan ay patuloy na ikinukwento ang kanilang kabayanihan, at sa bawat salaysay ay may halong paghanga at pasasalamat. Andoy, Berto. Mga bayani talaga kayo, bati ni Mang Kaloy nang makita ang magkapatid na nangangalakal muli. Huwag naman po, Mang Kaloy. Ginawa lang po namin ang dapat naming gawin para sa baryo, sagot ni Andoy habang bahagyang nahihiya. Kaya nga kami buhay pa dahil sa inyo. Salamat talaga, dagdag ni Aling Rosa, sabay abot ng mainit na sopas sa magkapatid. Upang masiguro ang kaligtasan ng baryo, ipinagpasya ng magkapatid na iwan ang banal na itak sa pangangalaga ng simbahan. Sa tulong ng mga albularyo at matatanda sa baryo, ang itak ay inilagay sa altar at binasbasan upang mapanatili ang kapangyarihan nito laban sa masasamang espiritu. Dito sa kapilya, ligtas ang itak. At kung sakaling bumalik ang kasamaan, alam nating narito ito upang ipagtanggol tayo, paliwanag ni Mang Isko, ang matandang katiwala ng simbahan. Ang mga tao ay sama-samang nagdasal bilang pasasalamat sa kaligtasan ng baryo at sa tapang ng magkapatid na sina Andoy at Berto. Sa bawat araw na dumaan, mas napatunayan ng mga tao na hindi lakas ang pangunahing sandata kundi ang katapatan ng puso at paninindigan. Si Andoy, sa kabila ng pagiging bata, ay nagpakita ng tapang na hindi natitinag, habang si Berto naman ay nagpamalas ng katapatan sa kanyang kuya at sa bayan. Kuya, sa tingin mo ba babalik pa yung mga halimaw? Tanong ni Berto isang gabi habang nakatingin sa bituin. Hindi ko alam, Berto. Pero kahit bumalik sila, alam kong kakayanin natin. Basta magkasama tayo, sagot ni Andoy habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ang bagong simula dahil sa kanilang kabayanihan, tinulungan ng mga taga-baryo ang magkapatid na magkaroon ng mas maayos na tirahan. Nagtulungan ang lahat upang buuin ang isang bagong kubo para sa kanila, mas matibay, mas maluwag, at may mas magandang bubong. Andoy, Berto. Handa na ang bago niyong tahanan, sigaw ni Mang Kaloy habang ipinapakita ang kanilang bagong bahay. Naku, maraming salamat po sa inyo, sagot ni Andoy habang hindi makapaniwala sa tulong ng mga tao. Karapat-dapat lang sa inyo ito. Mga bayani kayo ng baryo, sabi ni Aling Rosa habang nag-aabot ng prutas. Kahit bayani na ang tingin sa kanila, hindi pa rin nakalimutan ng magkapatid ang kanilang simpleng pamumuhay. Patuloy silang nangangalakal, ngunit sa pagkakataong ito, mas marami na ang tumutulong sa kanila, binibigyan sila ng pagkain, damit, at mga gamit sa pangangalakal. Kuya, parang iba na ang pakiramdam ngayon. Hindi na tayo kinainisan ng mga tao, sabi ni Berto habang masayang nagtutulak ng kariton. Nga. Pero tandaan mo, Berto, kahit ano nang mangyari, dapat manatili tayong mapagpakumbaba, sagot ni Andoy habang nakangiti. Ang alamat ng magkapatid na mangangalakal ay naging bahagi na ng kasaysayan ng baryo. Ang mga bata ay lumaki na naririnig ang kwento ng tapang nina Andoy at Berto, at sa tuwing may panganib o suliranin, ang kanilang halimbawa ang nagbibigay lakas ng loob sa mga mamamayan. Berto, tandaan mo, hindi mahalaga kung maliit o mahina tayo. Basta ang puso natin ay matatag at puno ng pagmamahal, walang halimaw ang makakatalo sa atin, sabi ni Andoy habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Kuya, magkasama tayo, kahit anong mangyari, sagot ni Berto habang nakangiti. Simula noon, ang baryo ay muling naging mapayapa at masigla. Ang mga tao ay nagtutulungan at laging nagdarasal para sa proteksyon. Alam nilang sa likod ng bawat pagsubok, laging may bayani na handang tumindig, hindi dahil sa lakas ng katawan kundi dahil sa kabutihan ng puso. At sa tuwing sumasapit ang gabi, habang tahimik na natutulog ang baryo, ang liwanag ng itak sa altar ay tila kumikislap, parang nagpapaalala na ang kanilang mga bayani ay laging nariyan, handang magtanggol at magmalasakit. Ang kwento ng magkapatid na sina Andoy at Berto ay naging inspirasyon sa baryo, isang patunay na kahit sa gitna ng kahirapan at panganib, ang tapang at pagmamahal ay laging mananaig. Ang kanilang alamat ay naging simbolo ng pag-asa, at ang baryo ay nanatiling ligtas sa ilalim ng gabay ng mga magigiting na puso.